Mahilig ka rin bang mangolekta ng mga halaman? Alam mo ba ang presyo ng bawat halaman na nasa iyong koleksyon? Ano nga ba ang nagpapa-espesyal sa isang halaman para tawaging rare at mamahalin? Sa video natin ito ay aalamin natin ang 10 ordinaryong halaman na magpahanggang ngayon ay nananatili pa ring mahal ang presyo sa mga pamilihan. Ano-ano nga ba ang mga halamang ito at bakit nananatili itong angat kumpara sa ibang mga halaman? Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Sa loob ng nakalipas na ilang taon, nagbago ang tingin natin sa mga halaman. Mula sa pagiging dekorasyon sa kanto, naging simbolo ito ng lifestyle, disiplina, at maging ng investment. Narito ang 10 ordinaryong halaman na nananatiling mahal ang presyo at pinagkakaguluhan pa din hanggang ngayon. Anthurium warockianum. Tinatawag na queen dahil sa kanyang regal appearance. Ang mahabang dahon nito na parang velvet ang texture at may malilinaw na silver veins ay nangangailangan ng mataas na humidity. Kaya naman challenge ito kahit sa mga bihasang gardener. Ang mataas na presyo nito ay bunga ng kombinasyon ng biology nito, hirap sa pag-aalaga at ang takbo ng merkado. Kahit marami ng collectors nito, nananatili itong premium plant. Scindapsus pictus jade satin variegated. Ang Scindapsus ay madaling alagaan, pero ang jade satin na may variegation ay bihira. Ang kapal ng dahon nito at ang kakaibang pattern ng kulay ang dahilan kung bakit ito ay high-end version ng karaniwang pothos. Monstera obliqua. Madalas itong mapagkamalan na Monstera adansonii, pero ang tunay na obliqua ay mas maraming butas kaysa sa dahon, para itong skeleton lang. Dahil napakabagal nitong lumaki, ang isang maliit na cuttings nito ay umaabot ng libu-libong presyo. Aglonema anyamani, tricolor. Nananatiling mataas ang halaga ng Aglonema anyamani tricolor dahil hindi ito katulad ng mga karaniwang aglonema na nakikita natin sa mga bakuran. Ang anyamani tricolor ay may 3 distinct na kulay: deep green, bright pink, at splashes na cream white. Napakahirap i-maintain ang balance na ito. Madalas ay nauuwi ito sa 2 kulay lang kapag hindi maganda ang parent plant o ang pinagmulang propagation. Alocasia aslanii o red mambu. Kilala sa bansag na red mambu, ang halamang ito ay may metallic dark purple na dahon na may mapulang veins. Nananatili itong mahal ang presyo dahil napakahirap nitong patubuin at sensitibo ito sa paligid. Syngonium podophyllum albo variegatum. Kahit ang Syngonium ay madalas makita sa mga bakuran, ang albo variant na may malalaking puting bahagi ay hinahanap-hanap ng mga interior designers dahil sa clean look nito na bagay sa modernong bahay. Nananatili itong mahal dahil sa kaibahan nito sa ibang variety ng Syngonium. Philodendron velletiae. Ang Philodendron velletiae ay nananatiling nasa middle to high-end range ng mga aroid collections. Kahit marami na ang supply nito kumpara noong panahon ng pandemic. Kung mapapansin mo, mas mura na ang regular green version ngayon. Pero ang variegated nito ay isa pa rin sa pinakamahal na halaman sa merkado. Philodendron Pink Princess. Bagamat mas madali na itong mahanap ngayon, ang mga high quality na may malalapad na kulay rosas na patches at matingkad na burgundy na dahon ay nananatiling mahal. Hindi lahat ng Pink Princess ay naglalabas ng magandang kulay. Ang iba ay nagiging purong berde, kaya ang mga half moon pink leaves
ay tinitingala pa rin ng mga kolektor. Monstera Thai Constellation. Kapatid ito ng Monstera albu. Pero ang disenyo nito ay parang mga bituin sa kalangitan. Hindi ito matatagpuan sa wild. Gawa ito sa isang laboratorio sa Thailand sa pamamagitan ng tissue culture. Dahil hindi ito nagre-revert o bumabalik sa purong berde, mas matatag ang kulay nito kaysa sa albu. Kaya naman investment talaga ang pagbili dito. Anthurium crystallinum dorayaki. Isang espesyal na hybrid ng crystallinum. Imbes na matulis ang dulo, ang mga dahon nito ay bilugan at mataba. Kamukha ng tanyag na Japanese snack na dorayaki. Ang kapal ng dahon nito at ang kumikinang na silver veins ay napakagandang tingnan sa macro shots, lalo na kapag tinatamaan ng tamang liwanag sa loob ng bahay. Kaya naman, dahil sa katangian nito, nananatili itong mahal ang presyo sa merkado. Bakit nga ba tayo nauhumaling sa mga halaman? Para sa marami, ang pag-aalaga ng halaman ay parang pag-aalaga ng isang buhay na piraso ng sining. Mula sa queen ng mga anthurium hanggang sa Monstera Thai Constellation na tila gawa sa sining, nakita natin na ang halaga ng isang halaman ay hindi lang dahil sa ganda nito. Ito ay kombinasyon ng rarity, hirap ng pagpapatubo, at ang kwento sa likod ng bawat dahon nito. Nalaman din natin na ang isang ordinaryong halaman na akala natin ay damo lang, ay maaari palang maging isang malaking investment kung ito ay may tamang variegation o genetics. Pero higit sa lahat, ang pag-aalaga ng mga ito ay isang paraan ng paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng ating busy na buhay. Ikaw ba, kaurban? Meron ka bang pinapangarap na halaman na nais mong magkaroon? At ano ang masasabi mo sa mga halamang aming nabanggit sa video na ito? Ibahagi ang iyong komento sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.